Speaking of that, yung sinabi ni Derek, ako sa ano pangalan ko? Padma. Ako si Padma dito, vlogger, yes. Tama yung sinabi ni Derek na karamihan or yung mga ibang vlogger ngayon, parang kahit maging masama sila, makasira sila ng ibang tao, or masira nila yung sarili nila, basta mag-trending, okay lang. Ako po yun dito, sa pelikula namin. And parang pinuntahan ko si Miss R.C. Munoz na as a artista na, role niya, na gusto ko siyang sirain para ipakita ko yung mga, ganito yung mga artista, mga ganun. Parang yun yung reason ko, kaya ako nag-vlog dun sa Maldives. Pero makikita nyo rin po na anong reason ng mga ibang vlogger kung bakit sila naging kanon. Gusto ko ipakita na may rason yung mga nakikita natin ng mga masasamang tao na hindi natin maintindihan na bakit nila ginagawa yun. Kasi lahat po ng bagay, may rason naman totoo. And hindi lahat masama at gustong maging masama. May rason kung bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay na gano'n. So, okay. So, ayun, yun po yung character ko. RC. Ako ba? Yun lang sinabi yung character. Okay. Thank you Kung hindi. Oo nga, sabi ko mga Wala silang idea. hindi kinalan ko anong kwento. Ang report lang nila, wala tawa lang sila nagtawa. Yung mga experiences nila, wala silang alam doon sa kwento. Kwentuhan man kay John Drake. Si Kiresi. Anong role ni RC? Ako yung role ko dito, si Anais Escudero. Hindi saan galing yun na So, yung role ko, artista, socialite, tapos biglang naging, vlogger, tapos, may asawang politiko. Tapos, so yun, medyo nag-lay low sa pag-artista kasi walang network. So, nag-vlog na lang ako. Tapos, pinapakita ko yung lifestyle ko, yung pagta-travel ko. Tapos may dadating na itong asumot doon. So, nag-Maldives ako, itong Malditan to, which is sadly nga nangyayari sa totoong buhay. So, may mga ganyang tao. Kagaya nung character ni Cry. And then, sinundan niya ako sa Maldives. Tapos, umuulit yung araw for us. So, eventually, matututunan natin doon sa pag-ulit. Bakit umuulit yung mga araw for us sa Maldives? Anong reason? Anong dahilan? So, yun, i-reveal siya sa ending. And then, your character. Blanty, marunod dito one. Ako naman si Kimball. Kimball Julalay ni Madam Julalay. Oo, na talagang ako yung wala na nagkukuha ng mga vlog niya lahat. Ako yung prod team niya. One woman team niya. Tapos eventually, merong twist din. Kasi I live a secret life. So, meron akong sikreto na ma-unveil kapag pinanood niyo yung pelikula. Ayun. RC, si Heart Evangelista ba ang fake mo rin? Ba't ako? Direct Ano to? Hindi, actually, pag pinanood, hindi naman kanya magsalita si Heart. Arte. Hindi naman kanya magsalita si Heart. Nabili lang ako ng apelido that spells luxury. Kasi alam naman natin, di ba, Villa Escudero, di ba? Escudero, di ba? Tapos typical naman yung parang showbiz and politics and mimics. So parang ganun lang yung nangyari. Pero hindi natin maiwasan na isipin si Heart. Hindi ko din sasabihin na parang hindi ko inisip si Heart nung ginagawa ko yung character. Pero hindi lang si Heart yung parang kasi parang si Heart na yung naging symbol ng vlogger na luxury, di ba? Siya lang nag-iisa, siya main talaga, yun talaga ang branding niya eh. So, medyo ganun pero hindi kasi merong buloy kasi magsalita yung character niya. Ano po talaga in real life? Pero, di ba yung kamalditahan niya? Kasi maldita din to eh. Kay Janelle, di ba? Siya naman maldita naman sa kanila. Pero yung kamalditahan ni Janelle, kakaiba doon sa pelikula, kailangan yung abangan. Kasi sa dulo niyan, siya pala yung pinakamaldita. Ayan Archie. Tanong ko, in real life ba, maldita rin kayo? Oy. In
kailangan po. If kailangan. But it will have to reach a certain point talaga na maabot yung pagiging maldita ko. Like a nature. Hindi po talaga. Meron po talagang Saturation. meron lang, yes, kung kunwari, inaapi yung mga friends ko, inaaway yung mga mahal ko sa buhay, Yan. yung mga sitwasyon na kailangan ko talagang magmaldita. Pero as much as possible, Oo, totoo yan. Kapag mahal niya sa buhay, kailangan niyang pagtanggol, kahit bouncer na din yung kalaki, hahamuli niya ng suntukan. Kiray. Ako, kung tatanungin niyo po doon, sobra. Pero ngayon, na-realize ko, kailangan mo palang lumayo sa mga toxic na tao. Hindi sila kailangang patulan. Na parang habang tumatagal, parang ayaw mong pagsisiyan yung, wow, miss you. Maldita lang naman. Hindi mo siya, hindi kasi yung maldita kasi, pwede rin siya pumunta sa magiging masama. May mga level. Diba? Pag pumatuloy ka kasi sa mga bagay na gano'n, iisipin ako ng tao, naku, masama yan. Naku, ano yan? Diba? Iba na agad eh. So, siguro ito na po yung turning point ko, na parang pinagpapray ko na lang ang mga taong gano'n. Para sila na lang yung masabihan ng maldita, hindi na ako. Hanggang sa pelikula lang ako maldita, diba? Mas maganda maging mabait, pero hindi na magiging mabait sa mga hindi deserve na maging mabait. So, paano ka maging maldita? Paano ka pag maldita ka? Maldita? Siguro pag nanginginom ako ng pera na naman. Charot lang. May bega lang ako. Oh, si Janelle na. Oh, maldita ka ba daw sa totoong buhay? tulad din nila, pag kailangan tumandita, lumaban, lumalaban. Hindi, nasagot na yan. Oo, yun na nga. Ito, pag mabaldita ka yan. Hindi na yung maldita. So, hindi na yung maldita. Nasagot na yun. Sa ibang level. Alam mo naman. Grabe ko talaga. Sobrang Kiray. Sobra. Sobra daw ako kay ate ko. Pero, ate, wait lang. Akin na yun. Sobrang nabuhay ate Julia, sabi ko kasi, nasagot na yung sagot niya ni Ate RC kasi nasagot niya pa ulit. Pero sabi niya kanina, alam mo si Daniel Lo, sabaw talaga siya since birth. Uy, sobra. Ano?